Ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ni Shams ng The Athletic, nagkasundo na ang kampo ni Lauri Markkanen at ng Utah Jazz na pipirma ito ng isang massive long-term deal na siyang dahilan para hindi na siya ma-trade pa. Ngunit kahit man pumirma na ito o hindi, wala na naman nga talagang chance sa kanya ang Golden State Warriors since naninindigan para naman si Mike Dunleavy Jr. na hindi nila ibibigay si Brandin Podziemski. Kung inyong ang matatandaan, mismong Utah Jazz na ang nagsabi na ang nag-iisang paraan para makuha ng Warriors si Markkanen ay kung ibibigay nila si Podziemski bilang kapalit. Kaya it's a no deal para sa Warriors ang ganitong klaseng trade, lalo pat napakalaki nga daw ng kanilang paniniwala kay Brandin Podziemski na mag-i-improve na ang kanyang performance kada taon hanggang sa tuloy na siyang maging isang ganap na superstar para sa kanilang prangkisa. Dagdag pa niya, ito nga daw ang next phase ng kanilang prangkisa. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, bago pa magsimula ang quarterfinals match ng Team USA at Brazil kanina, inaasahan napakaraming mga fans at analysts na magiging easy win ito para sa USA since sila ang mas malakas at mas dominanting kupunan. Mukhang hindi rin naman nila tayo binigo matapos ang napakaganda nilang laban. Hindi nga kagaya ng nagdaang laro, mas gumanda ang kanilang play ngayon salamat sa kanilang naging adjustment. Pero hindi rin naman nga basta-bastang nagpadaig ang Brazil, gayong pumalag pa rin naman sila kahit papano, sadyang parati pa rin silang na-outplayed ng halos lahat ng mga malalaro ng USA sa pangunguna ng 40-year-old LeBron James na siyang numero 1 pa rin na option sa kanilang opensa sa pagiging sobrang agresibo nito at paggawa ng plays para sa kanyang mga teammates. Sa katunayan na, sa first half may hawak na nga agad itong 10 points, 8 assists at 100% field goal percentage. Ibig sabihin na walang mintes. Kung hindi lamang nga ito na injury, malapit sa mata, malamang sa malamang posibleng gumawa si LeBron ng triple-double. At dahil nga natambakan at natalo ng USA ang Brazil, mag-a-advance na nga sila sa semifinals para kalabanin sa pangatlong sunod na pagkakataon ang kupunan ni Nikola Jokic na Serbia. Samantala, nagkaroon nga sana mga idol ang napakalaking tsansa ang Australia na manalo sa kanilang laban kontra sa Serbia matapos silang magkaroon ng pinakamalaking kalamangan na 24 points sa first half. Ngunit sa huli, bigo pa rin sila dito na manalo matapos ang ginawang comeback win ng Serbia sa second half at sa overtime sa pangunguna ni Nikola Jokic na siyang literal nagdala at nagbuhat ng opensa at depensa ng Serbia sa buong laro. Gamit na rin ang kanyang crucial block shot plays dito. Pero bukod kay Jokic, napakalaki na naman ang ginawang impact ng adjustment syempre ng Serbia sa second half upang mabura ang 24-point lead ng Australia. Sa katunayan, maliban sa mas naging agresibo sila sa ilalim ng basket at pagganda ng kanilang shooting, mas pinahigpit nga nila dito ang kanilang perimeter at inside defense na siyang nagpasimula ng kanilang scoring run hanggang sa mahabol, masabayan at matalo pa nila ang Australia at tuluyan na rin namang magpaalam sa Olympics. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.